Umaga po sa ating mga giliw na tagapakinig Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Magandang umaga po! Andito naman po ang programang Kalasag Boses ng Bayan at Kakampi ng Masa. At syempre po, sa ngalan po ng ating mga partners na kumpleto po tayo ngayon. Ako po ang inyong kalasag at tanod ng bayan, si Tito Di Juan. At syempre po mga kaibigan, ay swerte po yung araw na ito ngayon ng ating programa dahil po ay kumpleto po ang inyong pong mga lingkod dito po sa aming himpilan. Unahin na po natin ang ating partner na si kasamang Vince Flores. Magandang umaga kasamang Vince. Yes, magandang umaga kasamang Tito at magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng ating tagapakinig. Okay, kasamang... At syempre po, ang ating partner na si kasamang Romy Matunog. Magandang umaga, kasamang Romy. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa aming programa at lalo na ngayon masaya ako dahil kumpleto. Okay. At syempre, ang ating pong muse na ating pong palatuntunan, ang ating pong babaeng lagalag, si kasamang Mayet Robles. Magandang umaga, kasamang Mayet. Siyempre, magandang umaga po sa lahat ng ating tagapanood at tagapakinig sa DWSS. At syempre po, mapakinggan niyo po tayo sa ating pong online streaming. I-type po lamang ang ating pong online streaming at www.dwws-am 1494 kHz.blogspot.com. At tayo po ay mapapakinggan sa ating pong sa inyo pong mga computers. Tayo po ay makikita rin po sa YouTube. Live po tayo ngayon sa YouTube pagka naklik po nila yung tindig kalasag ni Marieta Robles. At syempre po mga kaibigan, hindi po tayo talagang masaya sa ating pong programa at hindi po tayo tunay po na nagsiservisyo sa ating pong mga taga-subaybay kung hindi po natin batiin po yung ating mga walang sawang nagsusubaybay po sa programa ng Kalasag Boses ng Bayan at Kakampi ng Masa. At syempre po, binabati po muna natin dyan si Kuya Nani, si Ate Tess, si Bong Lim, si Beth, si Alan Olalia, si Emma Olalia, si Ben Latigo ng Balagtas, ang ating po mga kaibigan dyan, si Stingray ng Bokawe, ang mga Pabian family, at syempre po ang Di Juan family, dyan po sa may Di Paro, Caloocan. Kasama nga Vince, kung may mga batiin kayo, unahin na po natin yan. Okay, binabati ko muna kasama dito ang aking pamangkin ngayon, nagdiriwang sa kanyang birthday sa Project 8 Quezon City, si Rica Bautista. Happy birthday. And then binabati ko rin lahat ng ating tagapakinig dyan sa Luma Digato, yung mga kaibigan nating gagawad dyan. At siyempre, yung ating mga kaibigan sa St. Clair, mga kumpare natin, magandang umaga po sa inyo at salamat sa inyo pakikinig. Go ahead, kasamang Romy. Okay, binabati ko yung taga Muson, Bulacan, 2,000 pabahay na sina Annalisa Munit Harliga at ang kanyang mga anak na si April Joy, Michael, Mikey Angelo at ang mga kapitbahay niya na laging nakikinig sa ating programa na si Edna Morello, Ewing, Divide Pasmayor, Violeta Escario at si Amin Navarro. At syempre, si kasamang Mayet. Yes. Oo, ang dami kong babatiin sa aming templo, ang aming mga mag-aaral doon, na si Kaninfa, ang aming food administrator bilang siya ang caretaker ng aming templo, at ang mga batang kanyang inaalagaan doon, ang aming mag-aaral. Siyempre si Maylin, Joy, Kathleen, Katkat, Marie, Dodong, Isaac, at si Jumong. Yan, sila mga bata na sumasali na sa panalangin dahil may pagkain material at may pagkain espiritual yung panalangin. Magandang umaga po sa inyo at mga kaibigan. Marami po tayong mga issue ng ating lipunan na ating pong tatalakay ngayong umaga nito. Lalong-lalo na po yung issue dyan na nakarating po sa inyong programang Kalasag Boses ng Bayan at Kakampi ng Masa. Yung tungkol po dyan sa mga opisyal ng ating gobyerno, lalong-lalo na po sa mga ospital ng gobyerno na hindi po maganda ang trato sa ating pong mga pasyente na lumalapit po sa mga naturang hospital. Lalong-lalo na po dyan kasamang Vince yung nakarating sa ating na impormasyon. Correct. Ang Biluna Hospital na mayroon daw pong mga doktor at mga opisyal dyan na mga
talagang arugante. Pag nag-estima po sa ating pong mga pasyente na lumalapit po dyan, at marami daw pong mga hinahanap at tinatanong, at may maraming guidelines na pwedeng sundin pa po ng ating pong mga pasyente. Paano naman po kung ang mga pasyente nito walang-wala po? Correct. At dyan lamang po umaasa dahil ospital ng gobyerno yan. At ospital ng mga servicemen po natin na dati po nagsiservisyo naman sa ating pong taong bayan. Yes. Bakit po ganyan ang ating pong pag-estima? Kasi may hinahanap pa po tayo na dapat pong proper procedure. Ito po ba ay maiisip pa ng mga kamag-anak o mga magdadala ng pasyente kung ito po ay emergency na dalhin po sa inyong mga ospital? Kaya po dyan sa Biluna Hospital, tinatawagan po natin ang pamunuan dyan. Lalong-lalo na po yung ating pong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Pakitingnan nyo po dyan na baka naman po ang inyo pong mga tauhan nagbubuhay hari po dyan. Hindi po dapat ganyan ang ating trato sa ating pong mga kababayan. Ospital ng gobyerno para po sa mga can-afford o kung hindi man po sa mga nagsiservisyo sa gobyerno, obligasyon po natin yan. Yan po ang sinumpaan po natin na tayo po ay makatulong sa ating kapwa. Paano na lang po kung walang-wala yung mga pasyente na lumalapit dyan? Kailangan pa ba natin maghanap ng magandang poster para dalhin po dyan? Magandang ambulansya? Paano kung naka-tricycle lang yun dahil emergency yun? Hindi po natin asikasuhin? Di po ba nagre-reklamo po tayo? Correct. Na kung ang mga private hospital, tinatanggihan po tayo. Bakit po yung ating gobyerno, ganun din po ang trato? Paano na po ang mga mahihirap? Paano na po ang walang kakayanan? Paano na po yung walang sinasandalan? Ito pong mga impormasyon na nakarating sa inyong lingkod, atin po itong suriin mabuti. At panawagan po sa opisyal ng ating pong ospital na yan, sa Bilona Hospital. Dapat po maging pantay ang ating pong trato sa lahat po na pumapasok na pasyente dyan. Di po ba mga kasamang base, ano po yung masasabi mo sa mga impormasyon na nakarating po sa programang Kalasag Boses ng Bayan at Kakampi ng Masa? Yun nga problema kasama dito dahil nga sinasabi nga nila, one time kasi mayroong isang pasyente dinala sa Bilona General Hospital, ay nagkataon daw kailangan pa pala parang courtesy call. Kailangan tumawag ka muna, or it's either pag dumating ka doon, kailangan nakabulansya ka. Paano kung emergency at kailangan na yung oras na madala sa ospital? Kailangan mo pang maghanap na wala ka pang bayad sa ambulansya para kargahan ng iyong pasyente. Hindi ba po pwedeng kahit buhatin na lang po ng ating pong mga kababayan at dalhin dyan? Mayroon ka pang mga protocol na sinasabi, emergency po yan. Tingnan po natin mga kaibigan, pag nagwangwang yung ambulansya sa kalsada, binibigyan po natin ng daan dahil emergency po siya. Hindi po nga natin alam kung may laman o wala yung ambulansyang ito, pero binibigyan ng taong bayan dahil emergency po yan. Okay. Pero, kung dinadala po ng tricycle nga o, jeep, taxi, nakabusina yan, nakailaw pa yan, emergency yan. Ibig sabihin, maghahanap ka pa ng komportableng masakyan para madala lamang sa ospital? Anong klaseng ospital yan? Ang problema lang dito, kasamang dito, sa pagkakalam natin, tulad niya, kailangan i-coordinate talaga sa kanila. Tama naman yun. Coordinate. Pero, ang pan kasi rito, ang senaryo kasi rito, kasamang dito, before dinala yung pasyente sa ospital, tumawag na sila. May dadala rin silang pasyente, emergency, and then, totally, nakipag-coordinate na talaga yung tao. Ang problema lang, pagdating doon, may medyo nakaka-open lang din, lalo-lalo sa pasyente. Dahil itong pasyente na ito, may kulang pa lang ng 70 na Kaya, tinatakot pa. Kaya nga, ito yung ating pong masasabi dyan, partner, ang ating pong mga kababayan, hindi na po dapat pag emergency yan. Asikasuhin yan. Ipi-first aid mo yan, saka na lang tayo usap-usap kung ano po yung ating gagawin. Pagkatapos na malapatan na po ng Pangulang Lunas,
ang ating pong mga pasyente kasama ngayon. Alam nyo ba, partner, yung isang mall, nawala rin silang ambulansya nung Mhm. tinakbo yung batang na kuryente Mhm. dun sa Christmas light. Mhm. Isang malaking mall sa Quezon City. So, ibig sabihin, hindi batayan dapat ang ambulansya na siyang magdadala sa pasyente. Correct. Eh Oo. paano kung wala nga? Kasi ang ambulansya ngayon, in fairness doon sa mga pasyente na may pera, madali po makahanap ng ambulansya dahil may bayad po yung ambulansya. Ang mga mahihirap po, kung hindi po tayo makahiram ng mga ambulansya sa barangay o sa ating pong mga health center, kung walang available po doon, antayin pa po natin yung ambulansya para magka-available. Eh ating pong pasyente ay life and death na. Oo. Emergency, kaya natin tinatawag na emergency. Kung hindi emergency, baka maglakad yan papunta ron para magpa-check up lang. Emergency yan. Hindi na natin dapat kailangan. Pero dahil nga po sa ating pong programang Kalasag Boses ng Bayan at Kakampi ng Masa, sa susunod po na ating pong makuha itong mga impormasyon, kumpletong informasyon, at kukunin po natin yung panig po ng ospital. Ipangalanan po natin yung mga involved na mga personnel dyan sa ospital na yan. Dapat po madisiplina yung mga yan. Okay, karoon dito, bago tayo magpatuloy talaga, no? Medyo nag-iinit na tayo pare-pareho dito. Ay, tanggapin mo na yung tawag ng isang kasama natin sa Kostong, si Juliet Pudok. Kasamang July, magandang umaga. Yes, magandang umaga. Dito di ba po Yun nga partner medyo mabuti na, dala ko yung gamot ko eh. Alam mo, totoo yan. Ito lang mga stakeholder natin, mga importer, broker, at yung mga pinatawag na planter association. Dami at instant dito sa nangyaring effect na kung saan na hindi naman sa linggo wala pasok. Eh, siyempre, isipin mo, ang laki ng babayaran ng lumarahin na itong mga importer, exporter, planter association sa city life. Into the music, right? Alam mo, nakikita ko dito doon talagang mag-iinit ang ulo mo. Dahil kasi ang daming naabalang mga negosyante, yung mga maliliit, yung mga trabahador, at yung iba-iba natin mga sektor. Kaya hindi mo maiiwasan iinit ang ulo mo, di ba? Kasama nga Tama ka dyan, kasamang July. yung papayag ng buwis to mga to Hindi lang libo, kundi milyones ang binabayad nito. At sabi ng pamahalaan na ang nagastos daw ng ating gobyerno, iakot ko ng 10 billion. Pero ito, sabi yung mga nagbayad, ito mga stakeholder na ito sa Bureau of Customs. Tapos sinabahan ko na isang linggo. So kami, katulad namin, wala kami mga nalibayan sa customs, hindi yung mga naibig namin kargamento. So, anong mahirap talaga kasama ang tituliwan? Hindi ko maintindihan dito kay Pinoy. Wala naman ako nakita ng mga bilateral na agreement na sinasabi nila. Hindi sila lang nag-uusap Kung ito ba niya ikagaganda ng bayan natin, ito lang. Kasi yung mga maliliit na mahirap, katulad ng mga DSWD na itinagulat sa isang tabi, ngayon balik na naman sa dating gawin. Correct ka dyan. Kita mo, nandun na naman. Yan po ang ipinagmamalaki po ng ating gobyerno, ng ating pong DSWD, na ginagawa daw po nila yan dahil po sa talagang may proyekto po sila dyan. Pero ang katunayan, ginawa lang po yan dahil nga sa EPIC na yon. Pero kita mo naman ngayon, nagsibalikan na sa mga kalsada yung ating itong mga kababayan na mga street dweller kasamang July. O yun nga at tama kasi sabi nga naman ang kausap ko, pati yung mga mayroong maliliit na karinderya na siyempre saradong gobyerno, malapit sa Court of Appeal, sa DOJ, NBI, Supreme Court na makumakain sa kanila, ang laking hirap ang hinabot nila. Ngayon, wala na pambaon ng kanilang mga anak dahil sila kukuha ngayon ng sila 5-6 yung mga Bombay. So yan ang problema ngayon. Yan pa ang naitulong ng EPIC yung Pasang Cruz na ginawa nila sa ating mga bayan. So, alam mo, di kasi yan, hindi lang maaawat na magaling na, lalo yung special niya. Nasubukan ko niya, nung ako'y magdala ng isang hinimatay na tao, nagsususin. Pinala ko dyan sa PGA. Sa hospital ng Maynila. Pero mo sabi niya, hindi raw yung duty. Hindi pa raw namin yung doktor. Paano kung mamamatay niya sa akin? Yun nga kasamang July Yun ang punto natin po doon
Bakit po tayo maghahanap pa ng kung ano-anong mga itsiburiche kung emergency po ang pinapasok sa mga ospital natin yan? Tama. Oo, ang alam kong ginawa, ikinako kami sa PGA. Mhm. Sa PGA sila, tayo na pa. Pagpunta ko na yung ID ko ng PGA, pero sa ilis ko eh. Mhm. Sabi ko, papanatan ko na kayo nakita sa, sa imprison namin sa radyo. Mhm. Kaya sila kumakikaso. Yun nga kasi hindi ang ospital. Eh, mga libre lang para sa mamamayan. Mhm. Kaya hirapan nila. Kaya tama lang mag-alit tayo dahil tayo ang nagpapasweldo sa mga doktor na yan. Hindi sila. Mhm. Tayo dahil yung mga tax ay binabayad natin. Meron ang update mula dito sa Bureau of Constitution sa Maynila, sa Kalasal, sa pinamapabot ng bayan, Yan po mga kaibigan ang tinig po ng ating kasamang July Pudok ng Bureau of Customs. At syempre po mga kaibigan, dahil po sa marami pong nagtitext po sa atin ngayon, batiin po muna natin ang ating pong mga kaibigan. Si kasamang Eddie Dumalaon, ay magbe-birthday daw po bukas. Magandang umaga at happy birthday kasamang Eddie Dumalaon. At sa ating pong mga kasamahan dyan sa may Bukawi, Bulacan. Talaga namang binabati ko dyan si Ate Beth, Sandali lang, Alex, sa kanilang advance happy birthday na ngayon ay kasalukuyang nag-enjoy sa kanilang trip sa Bali, Indonesia. Mga sister, enjoy at ingat kayo dyan. Ang pagbati po mula po sa ating kaibigan dyan na si kasamang Stingray. Sige. Okay, karoon dito, babatiin ko lang din pala yung kaibigan natin, kumari natin, si Ma'am Pe, Nicodemos. Magandang umaga, partner. Yan po si Ma'am Pe, partner natin po yan sa programa dati. Talaga ng mga napakasipag din yan. Magandang umaga, kasama Pe. At syempre po mga kaibigan, ipagpatuloy po natin yung talakay natin sa sunod na mga programa po natin tungkol po dyan sa ospital. Dahil po kailangan po natin makuha yung kompletong mga impormasyon. At makuha din po natin yung panig ng ospital. Para po maging balanse po ang ating programa. Ngayon, kung gusto nyo pong mag-react, pwede po kayong tumawag po sa amin. At pwede po kayong magpaliwanag po ng inyong side para maging balanse po tayo. Ang atin po lamang dyan ay pinupunto na hindi po dapat na ang ating po mga pasyente ay hanapan pa po natin ng mga kung ano-ano para lamang na ayusin ang ating pong mga paggagamot sa kanila. Emergency po yan. Yun ang punto po natin. At syempre po mga kaibigan, mayroon po tayong guest ngayon at panauhin pang dangal. Pero ito po ay ating makakausap through phone. Ang ating pong, nung last time kasi, Wednesday, pumunta po tayo sa may Maharlika Village po dyan sa Taguig. At atin po itong nakausap din, pero hindi po natin siya naabutan. Si General Habib Nikabulin. Magandang umaga kasama ang Habib. Magandang umaga, medyo malabo ang dating dito, okay na? Kamusta po yung signal? Kamusta? Technician po natin. Hindi ko masyado marinig kasama mo. Tito Diwan po ng Kalasag, Boses ng Bayan at kakampi ng masa. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa iyo at sa iyong mga taga-subaybay at taga-pakinig. I understand, General, kayo po ay nagkakaroon din po ng interes at tatakbo po sa darating na eleksyon bilang senador. Kung sana tayo ay pagbibigyan ng pagkakataon at napapayagan ng pumilik at ng Panginoon. Tayo pa ay tumatakbo sa ilalim ng Democratic Party of the Philippines, DPP. Ito po ay National Party, ang ito. So, yun po. Ating advocacy ay para sa kapayapaan, hindi lang kapayapaan sa Mindanao, kapayapaan sa buong Pilipinas, at ay na rin sa pagkakaisa ng lahat ng Pilipino. Walang Muslim, walang Christian, at Lumad, ay kailan magkakaisa tayo para magkaroon tayo ng progreso. Okay. Bilang mayan. General, kung ang ating pong mga
kababayan po ngayon ay nakikinig. Sino po ba si General Nicabulin? Si Jenny Cabulin po ay tumong Sulu, anak po ng Chief Inspector General ng Oro National Liberation Front, co-founder ng MNLF kasama ni Chairman Lord, at ganun din po ay sinunod ko po ang yapak ng aking ama na para ipagtuloy yung laban para mawakasan po yung injustices sa mga tao na may kahinaan. So yun po ang naging sentro ng struggle ng MNLF noon. Nakitaan po ng isa ng father ko noon na may injustice na namumuo at nangyayari. Ang katunayan po, ang aking ama ay naging contempt of court, naging alagad po siya ng batas, paging naging member ng revolutionary, naging police officer po ng Town of Polo, at bago siya naging commander, naging foreign trade ng Oro National Liberation Front. Siya po ang namuno din ng distrito sa sagsagan po ng Ibagsikan noon sa panahon ng dating Pangulong Marcos. Okay. Go ahead. Kung sakasakali, Jen, na kayo po ay bigyan ng pagkakataon at makaupo sa Senado, ano po ay yung gusto nyong baguhin o gusto nyong ipanukalang batas para mabago po sa Pilipinas? Ang decentralization po ang unang-una gagawin natin para magkaroon po ng pantay-pantay ang pagbibigay ng atensyon sa ating mamamayan. Ang una po ay ang isusulong po natin ng federalismo. Yan po ang ating advocacy. Sapagkat sa katunayan, nahirapan po tayo sa totoo lang kumuha ng pagkakataon dyan sa Senado sapagkat centralized masyado ang pulisya ng ating pamahalaan at ang lahat po ng halos oportunidad ay nandito sa Metro Manila. Kaya ang nangyari, nakafocus ang lahat dito at ang density ay nandito lahat. Ngayon, pati na yung mga traffic problems ay nagpabasa natin dito sa Metro Manila sapagkat centralized masyado. Ngayon, ang gagawin natin ay isusulong natin ang mga decentralization measures, mechanism para yung mga karatig na rehiyon at lalong-lalo na ang malayong rehiyon katulad ng Caraga at Autonomous Region in Muslim Mindanao ay mabigyan po ng karapatan na kaayusan din na katulad ng sa Metro Manila at sa Metro Cebu. So ganun po ang gagawin natin ang isusulong natin sa Senado. Okay po, kasamang Nicabulin, maraming salamat po sa inyo pong oras at talaga naman pong kailangan po natin ng ganyang pong prinsipyo upang ang ating pong bayan ay makausad na rin po kung ano po ang dapat natin talagang mapupuntahan. Maraming salamat po at Salamat din sa iyo at mabuhay ang iyong programa at mabuhay ang mabayang Pilipino. okay, yan po ang tinig po ni General Nicabulin ng Maharlika, Taguig. At ito po isang senatoriable sa darating na eleksyon. Ito naman pinagbibigyan po natin ang lahat po ng mga nais po na ipakilala ang kanilang mga sarili. Ang programang Kalasang Boses ng Bayan at Kakampi ng Masa ay talaga naman pong nandito lang po. Wala po tayong kinikilingan, wala po tayong pinoprotektahan. Pantay po tayo dito para po sa ating taong bayan. Okay, so, Babatiin ko rin muna yung aking mga kasamahan sa BF Parañaque, yung mga guards doon. Malakas, maganda ang kanilang respeto sa mga
motorista doon. Yan, napakaganda ang kanilang serbisyo. Anyway, ang tungkol naman sa balitaan sa Rembrandt at sa Liga ng mga Broadcaster, every Wednesday sa Liga ng mga Broadcaster, sa Rembrandt po yun. Ang bisita ng nakaraang Miyerkules ay walang iba kundi si Felix Borja, Secretary General ng Cooperative Union of the Philippines, at Andy Reyes, manager naman po siya ng FISPC. So, cooperative din po yan. At saka, siyempre, si Congressman Emil Ong, 2nd District ng Northern Samar. And then, pagdating naman po sa balitaan sa Rembrandt, nung Friday, sa forum ni Dr. Eric San Juan, noong November 20, si Ado Paglinawan, ang sabi niya, ayan, papanood niyo po yan sa YouTube, ano, ang Constitution daw ay foundling na rin dahil iniwan sa doorstep ng Senate ang Constitution ng mga senador. So, founding na rin pala ang Constitution natin. Anyway, si Lito David ng Pro-Life, at saka si Rosario Beria Guzman ng Ibon Foundation, at saka si Jing Paras. Yan ho ang mga bisita ni Dr. Eric San Juan last Friday sa balitaan sa Rembrandt. Okay. Kasama kami, batiin mo po yung Bienang Babon diyan ni Kabulin. Oo nga pala, Happy birthday. Happy birthday, advance happy birthday nga sa biyanan ni General Kinabulin, si City Ninma Pasang. Magse-celebrate siya ngayong November 25. Advance happy birthday po, ma'am. Advance happy birthday po. At syempre po, dyan po sa ating pong mga opisyal ng Marilao, Bulacan. Isa pong panawagan po dyan dahil po marami pong nagre-reklamo na po sa inyong lingkod. At gayon din po sa ating kasamang Vince Flores tungkol po dyan sa mga poultry, manukan dyan, mga manukan dyan sa may, lalong-lalo na po dyan sa Loma de Gato. Napakabaho na raw po, Mayor Tito Santiago, kaibigan. Pakitingnan-tingnan naman po yun ang ating pong mga poultry po dyan. Meron po, Bigat dito, kasama dito, medyo... At meron po tayo nakuha impormasyon dyan na may isang poultry po dyan na walang permit. Hindi po binigyan ng permit ng barangay. Pero nabigyan daw po ng permit ng munisipyo. Pero alamin natin yan, influence naman doon sa Mayor. Tinatawagan po natin, kaibigan po natin yan, matali po natin kaibigan yan, si Mayor Tito Santiago. At kay Arman ng BPLO. Sir, paki-check up lang po yan. At baka naman napalusutan lamang po kayo. Marami po sa ating pong mga kababayan, lalo na po dyan sa Luma de Gato, Marilao, Bulacan, ang nagre-reklamo na po. Pwede naman po nating maayos po yan. May mga pamamaraan po para hindi po masyadong mabaho yung ating pong pag-aalaga niyan. May mga inilalagay po yan dyan, baka hindi lang po ginagawa po ng may-ari ng mga poultry. At inyo na lang po pagsabihan. Kung hindi po talagang sumunod, pakisarado nyo na po. Yun naman po talaga ang dapat. Sana, yung mga protector dyan. Medyo kakalampagin din natin, malalaman din natin lahat dyan. Medyo kinakamusan tayo ng oras, kasama dito. Tunaw na pala. Malapit na. O ikaw? Ako, syempre. Ako pa rin, syempre ang mami. Panoorin niyo po sa YouTube ang Tindig Balitaan, Tindig Kalasag, Tindig Balitaan sa Rembrandt, every Friday ho yun. Tindig Liga ng mga Broadcaster, every Wednesday yun. Para masusubaybayan niyo at makikita niyo doon ang poging-poging si General ni Habib Nikabulin. Yan, isa siya sa mga feature ko din. Yun yung nakausap natin ngayon. General Habib. Oo, Nikabulin. Pumunta tayo doon. Oo, kaya sa Facebook naman po, panoorin nyo yung Marieta Robles, buksan nyo po yung Facebook, at doon po sa isang page na yon, yung Iglesia ni Imam Misa Trabay Jesus, magkakaroon po kami ng handugan doon sa aming templo sa Sitio Matarik, Camarin, Caloocan City. Yan, ako po ang inyong mami at babaeng lagalag, Marieta Co. Robles. Kalamang Rami. Babatiin ko muna itong hindi ko pa nababati, lalo na dito sa Balanga, Bataan City. Si Bel, Karen, Helen, Grace, Maria, Vic, Lisa, at ang nakababati si Jose Poson. At si PFC Henry R. Biselio ng Aristo Philippines Army. At lalo na sa Project 6, Quezon City, yung kapitan namin sa Project 6 na si Hanil Yamas, at mga kagawad niya na si Mike Castañeda at ang mga barangay tanod. At ang kaibigan ko rin na isang CIA agent sa
US. Sa St. Peter. St. Peter pala. Si agent ng US. Oh, Talaga naman po, si si Barak. Grace Menes at si Boy Pizarro. Okay. Kasamang Benz? Yes, yung napag-usapan natin, tinalakayan natin kanina, tungkol dyan sa Biro na dyan Hospital, hindi pa tayo tapos dyan. Hindi pa tayo tapos dyan. Umpisa pa lang. Hinihintay lang natin yung ibang mga dokumento makukuha natin tungkol dyan. Hindi tayo pwede magsalita lang lamang na wala tayong pinangahawakan. So far meron tayo, medyo kulang pa. Hintayin natin. Imbestigahan natin yan, isa-isa. Okay, ito po inyong lingkod, si Ben Flores po, sa susunod na Sabado muli. Maraming salamat po, magandang umaga po sa inyo. At congratulations po muna sa ating pong PNP at sa ating pong Armed Forces. Talaga naman pong maganda po ang ginawa ninyo na paglatag po ng seguridad para po sa mga bisita ng Pilipinas. Talaga naman pong commendable ang inyo pong ginawa na mga preparation para sa seguridad. Pero panawagan din po sa Chief PNP. Baka naman po nalibang na po tayo. Marami pong nagtitext po sa atin ngayon. Hindi na po natin mabasa lahat. Napatuloy daw po ang paglaganap ng sugal na wedding sa buong Kapuluan. Kaya baka po medyo natabunan na po yan na General. Talaga naman po dapat nyo pong asikasuhin yan. At syempre po, congratulations din po muna dyan sa may Prexion Gym at saka the base camp sa may Mikawayan, Bulacan at sa Graceville subdivision sa kanila pong promotion at awarding ceremonies ngayon dyan sa may Deca Homes, Marilao, Bulacan. Talaga naman po deserving po yung mga estudyante dyan po sa karate para po magkaroon po ng mga recognition. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa programang Kalasag Boses ng Bayan at Kakampi ng Masa. Sa sunod na Sabado po tayo magkarinigan. Ako po ang inyong kalasag at tanod ng bayan, si Tito Diwan. Maraming salamat po!